Alam nyo ba kung bakit hanggang ngayon, kahit na sobrang sikat at maraming supporters, ay hindi pa rin nalilista si Pi Network kay Binance? Isa sa pinakamalaking crypto exchange sa buong mundo. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mga tatlong pangunahing dahilan kung bakit hindi pa rin nakakapasok itong si Picoin sa mga malalaking exchanges gaya po ni Binance at saka Coinbase. Pag-uusapan po natin ng mas malalim ang dahilan sa mga ito at aalamin din natin kung ano po ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Bakit nga ba napakahalaga kung malista si Picoin kay Binance? Simple lamang po ang kasagutan sa katanungan na yan. Dahil kapag nasa Binance na ang isang coin, mas marami ang makakakita, mas malaki ang trading volume, mas lumalawak ang market reach, at syempre, mas tumataas po ang tiwala ng mga investors. Pero hanggang ngayon, kahit maraming Pi supporters ang bumoto ng yes noong nagkaroon po ng Binance Community Voting para sa listing ni Pi, ay wala pa ring nangyari. Kahit 86% ang pabor, ay hindi pa rin siya inilista. Kaya bakit nga ba? Ito po ang unang rason or dahilan. Ayon po kay Analyst Kim Wong, ang pinakaunang hadlang ay ang non-open source na blockchain code ni Pi Network. Ibig sabihin, hindi po bukas sa publiko ang source code ng kanilang blockchain. Hindi ito tulad ni Ethereum o ni Bitcoin na kahit sino ay pwedeng silipin ang system at pag-aralan kung secure ba talaga. Ang pagiging open source ay mahalaga po kasi dito. Yan, sapagkat dito po kasi nakikita ang transparency at seguridad ng isang crypto project. Kapag hindi po ito open, mas mahirap pagkatiwalaan ng mga malalaking exchanges tulad po ni Binance at Coinbase. So kung isipin natin, parang gusto mong pumasok sa isang exclusive club pero ayaw mong ipakita ang ID mo. Ganon ang tingin ngayon kay Pi Network sa mata ng mga centralized exchanges. Ang pangalawang dahilan ay ang kawalan po ng third-party security audit. Ito ay isang proseso kung saan may independent na eksperto o kumpanya na nag-check ng buong system ni Pi Network para siguraduhin walang butas sa security, walang risk sa users at sumusunod sa mga regulasyon. Pero ayon po kay Kim Wong, hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na ebidensya o dokumento na nagpapatunay na dumaan sa audit si Pi Network. May mga claim daw dati pero tinanggihan mismo ng opisyal na sources ng Pi Network. Kaya isipin po ninyo, paano ka makakaasa ng security kung wala namang nagsabi na ligtas itong gamitin? Para itong sasakyan na binebenta pero walang safety test. Kaya hindi ito basta-basta tatanggapin ng mga malalaking exchanges. Ang pangatlong dahilan, ayon po ulit kay Ginoong Wong, maaaring hindi pa talaga nag-a-apply si Pi Network para sa listing kay Binance or Coinbase. Oo, may mga exchange gaya po ng OKX, MEXC at Bitget na naglagay na or naglista na kay Pi sa kanilang platform. Pero ang tanong, formal ba ang pag-a-apply ni Pi Network kay Binance? Kasi kung gusto mong malista kay Binance, kailangan mong mag-submit ng official application. May mga requirement po silang kailangang sundin, tulad po ng white paper, legal compliance, tech details, at saka iba pa. Kung hindi pa ito ginagawa ng team ni Pi, wala talagang progress. Maaaring kulang pa sila sa paghahanda or may ibang prioridad sa ngayon. Ngayon ay ano pa ba ang mga hadlang ayon sa ibang eksperto? Sa isa pong interview ng BN Crypto kay Ray Youssef, CEO po ng NoOnce, sinabi niya na isa pang malaking dahilan kung bakit nahihirapan si Picoin na malista ay dahil po sa permissioned o kontroladong mainnet nito. Ang ibig sabihin ng permissioned ay hindi pa totally decentralized ang network. Meron pong central authority na may kapangyarihang magdesisyon kung sino ang pwedeng sumali. Bukod pa dito, hindi pa raw malinaw
kung paano talaga iikot ang tokenomics ni Pi sa open market. Ibig sabihin ay wala pang transparency kung paano kikita o gagamitin ang Pi sa open environment. Mahirap yung sitwasyon kasi ang mga exchange ay hindi po basta-basta tumatanggap ng coin na kulang sa detalye. Ngayon ay kumustahin naman natin ang presyo ni PiCoin ngayon. Sa ngayon ay patuloy po ang pagbaba ni PiCoin. Ayon po kay BN Crypto, bumaba na ito ng 3.8% sa loob lamang ng isang araw at kasalukuyang nasa 0.45 na lang ang kanyang presyo. Ang trading volume po ay bumaba rin ng 5.8% na nagpapakita na bumabagal na ang activities ng mga traders. Masakla pa rito, ayon po sa datos, si PiCoin ay halos 10% na lang ang layo mula sa kanyang all-time low na price. Kung tuloy-tuloy ito, baka mawalan ng gana ang ibang holders at dumami po ang magbenta. Bilang mga Pinoy na umaasa sa crypto bilang dagdag kita or long-term investment, malaking bagay kung malilista itong si Pi kay Binance. Kapag hindi ito nalilista, nalilimitan tayo sa mga second tier na exchanges. Mataas ang fees, mababa ang liquidity, at hindi ganun kalawak ang access. Isa pa, bumababa ang tiwala ng mga bagong investors. Nagiging tanong ngayon, ay legit ba talaga ito? May future ba itong si Pi kung hindi siya makapasok sa mga top exchanges? Para sa mga nagmina na ng maraming Pi ay nakapanghihinayang. Parang ang tagal mong nag-ipon pero di mo pa rin ma-cash out sa mga major markets or major exchanges. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay malaki pa rin po ang potensyal ni Pi Network dahil sa laki ng kanyang community at sa solid na vision nito. Pero hindi po sapat ang hype lamang. Kailangan po talaga ng transparency, open source code at security audit. Kung seryoso po si Pi sa global adoption, dapat po nilang gawin ang mga hakbang na inaasahan ng buong crypto market. Ang pagiging listed po kay Binance or Coinbase ay hindi lang tungkol sa prestige. Ito po ay patunay ng maturity, readiness at commitment ng isang crypto project. Kung magpapatuloy po ang pagiging sarado ng sistema ni Pi, baka mahuli po siya sa karera. Sayang ang oportunidad at tiwala ng milyong-milyong mga users. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.